change is happening every day. And you cannot deny it. It's a changing world. What change are you struggling with today? Maybe it's an issue about the family, maybe about society, maybe about the company. Well guys, more change is to come. Stuff happens and more will happen. Maraming tao ang nahihirapan ngayon dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng inflation rate at mga bilihin. Pero paano nga ba nagkaroon ng malawakang pagtaas ng inflation rate at mga bilihin? Dahil ito sa nangyayaring technology revolution mula noong pandemic at dahil sa manipulation. Maging ang technology na Huawei o cellphone na Huawei ay nakaban ang mga Google app sa kanila. Ganon din ang senaryong nangyari sa mga investors ng bawat bansa. Maraming mga investors ang nag-withdraw ng kanilang mga investment mula sa centralized stock market at lumipat sa iba't ibang mga decentralized market platform. Maging ako ay nag-withdraw din ng aking ibang mga stocks sa centralized market platform at lumipat sa decentralized platform. Ano nga ba ang pagkakaiba ng centralized at decentralized? And what are the advantage of decentralized finance? Tayo ay nasanay sa traditional na sistema. Kung naaalala nyo, ang system natin ngayon, we are controlled by the bank. Let's say ikaw, nagbukas ka ng savings account sa bangko, tingin mo, ano mangyayari dyan? Hindi ka makakapag-withdraw kung hindi dadaan sa kanila. Or, pag masyadong marami, wini-withdraw mo, questionin ka sa sarili mong pera. Or, gaya ng nangyari sa Russia and Ukraine na pag mayroon gera, ipipress ang account mo at walang power ang pera mo. Yan ang mga disadvantage ng controlled by the bank. Pero, pera mo naman. And government naman, kinokontrol din nila ang bank. Ang tawag dyan is centralized. Kailangan kasing maintindihan muna natin ang centralized muna o bank government kahit saang bansa ganon ang system. Makalumang sistema. At dahil sa napakaraming manipulation na nangyayari sa iba't ibang mga bansa at hindi nawawala ang mga sindikatong legal, bumuo ang libu-libong grupo ng mga investors ng isang DeFi or Decentralized Finance o blockchain technology. Kaya instead na si bank o si government ang mag-middleman, hindi na. Si blockchain na lang.
Bakit si blockchain? Unang-una, yung errors na iiwasan. Di ba, madalas sa bangko, ang errors, minsan hindi ka makapag-withdraw. Dito, pag sinabing blockchain, kita ng lahat yan ay public ledger. Hindi ka pwedeng mang-scam o mang-daya kasi it's a system. Kita ng lahat, wala kang madadaya dyan na transactions. Let's say, ikaw at ako, nag-send ako ng $100 sa investors ID mo na may number na 00821, everyone can see yung public ledger transaction na yan. Hindi mo pwedeng dayain yan. At hindi rin siya sakop ng money laundering ng kahit anong bansa. At hindi rin yan pwedeng pakialaman ng government dahil may sariling satellite yan. Kaya nga tinawag na DeFi or decentralized. Ano pa ang advantage ni decentralized? Decentralized, guys, meaning yung fees mas mababa kung i-compare natin sa bangko, and mas faster yung transaction. Kaya hindi nakapagtataka, mas lalong dumadami, nahihirapan sa buhay dahil naka-stuck tayo sa makalumang sistema ng pamumuhay at kaalaman. Kaya ang iba ay nag-aabot na lang. Ang iba naman ay nag-a-apply sa government para magkaroon ng financial security. Kung ang nais natin ay gumanda ang buhay natin, hindi ang traditional na education system ang sagot siya. Isa lang ang kalakaran dito sa lupa. Buy low, sell high. Ang traditional na educational system ay nakabaliktad. Binili mo ng mahal ang education mo at gumastos ka ng malaking halaga sa requirements mo. At binibenta mo ang serbisyo at oras mo sa mababang halaga o minimum wage. Guys, what is my point? Kung nananatili ka sa makalumang sistema ng kaalaman, mas lalo kang mapang-iiwanan. Kung nais nyo pa ang mga ganitong klaseng video, please like and subscribe. Thank you.